sabi ko executive order na lang kasi hindi na balita to, hindi po na balita na hinarang eh. Kala ko bakit kaya? Baka nawala na sila na interest sa ICC. Kasi ang dami ng issue sa Amerika eh. Ngayon po, hinihintay pala ni regalo pala to. Regalo ni Donald Trump kay Benjamin Netanyahu, ito pong Prime Minister ng Israel, sa pagdalaw po ni Netanyahu sa United States of America. Yun palang regalo ni Donald Trump, executive order na magpaparusa dito po sa ICC. No, bakit po? Bakit po pabor kay Netanyahu? Kasi isa po sa ikinagalit ng United States dito sa ICC, yung pag-i-issue ng warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu na Prime Minister ng Israel. Sabi ng United States, sumusobra na makapangyarihan nyo, hindi na nga member yung Israel, pati yung Amerika, hindi naman member ng ICC, pero patuloy nyo nang iniimbestigahan. So, bilang retaliation po, kasi banban yung sinundan na presidente ni Donald Trump, bilang retaliation dito sa ICC sa pagdedeklara sa mga kaalyado, nagpapataw ng warrant of arrest sa kaalyado niyang tsaka nag-iimbestiga sa US. Yan po ang ganti ng US dito sa ICC. Siyempre, nataranta po ang buong mundo. Pasensya na po kayo, medyo taliwas po to sa mga kasi ang Pilipinas may sarili tayong mundo. Buong mundo po na-shock dito, no? Buong mundo po nagre-react kaya medyo bibigyan lang po natin kayo ng kaunting balita naman sa daigdig. Baka nakakalimot tayo. Directly apektado rin po tayo rito, no? Kasi po una, ano po yung parusa o sanction? Ayan, pinipres po lahat. Dati po mga piling tao lang. Ngayon po, naka-freeze po lahat ng pag-aari ng ICC sa United States. Bawal pong bumiyahe lahat ng mga tauhan o mga personnel ng ICC sa United States. Badong, United States lang pala eh. 'Di ba? Ang dami namang bansa. Hindi po ganoon 'yun. Pag sinabi po na United States na freeze yung asset nila, lahat po ng bangko, no? Ito, nakuha ko tong impormasyon na to dun sa balita na mga dati pa. Pag sinabi na US na sanction yan, yung freeze yung pera nyo, lahat po ng bangko na may transaction sa US, kinakailangan sumunod. Halos lahat po ng bangko may transaction sa US eh. So buong mundo po yung pagpipres ng asset na yan. No? Buong mundo, tapos yung mga kaalyado niya, syempre tatalima din doon sa travel ban dito sa mga ICC. Okay. Mamaya na epekto sa Pilipinas dito muna tayo So ano talaga ang mangyayari, Badong? Ito naman po yung immediate. Ang immediate effect po niyan, isa po sa pinakamalakas na bansa na kaalyado ng United States. Kasi karamihan po ng makapangyarihang bansa, China, Russia, United States, hindi po member ng ICC. No? Pero isa po sa mga pinakamakapangyarihang bansa na natira na miyembro ng ICC at kaalyado ng US, yung Turkey. Sabi po ng presidente ba o prime minister, hindi ko po alam kung sino yung ano yung pinuno nila. Sabi po ng pinuno ng Turkey, pag-aaralan na namin dahil kaalyado namin yung US eh. Pag-aaralan na namin kung kami ay kakalas na sa ICC. O president. Presidente po ng Turkey nagsabi, pag-aaralan na nila kung susunod na silang bumaklas sa ICC. Yun po yung epekto ng sanction na ito.
hindi po basta-basta, no? Yung sanction na to ng US. Paano po ito makakaapekto sa Pilipinas? Kasama po sa bibigyan po ng parusa ni Donald Trump, hindi na po makakapag-travel sa Amerika, yun pong mga nakikipagtulungan sa investigasyon ng ICC. No? Kaya kayo, yung mga tuwan-tuwa na nagbibigay tulong sa ICC, ihanda nyo na yung sarili nyo na maban kayo sa USA. O yan po. Sumulat po kayo kay Donald Trump. Sabihin nyo, ito yung mga taong nakikipagtulungan sa ICC. Sino-sino yung mga yan? Yan sila Laila de Lima, sila Trillanes, lahat po ng mga Pilipinong nakikipagtulungan sa ICC. I-submit nyo po. Mahihilig pa naman pumunta ng Amerika yung mga karamihan dyan. I-submit nyo po kay Donald Trump yung mga pangalan ng mga yan na masanction din yung mga yan at hindi na makapag-travel sa Amerika. Tuwan-tuwa ako. Yung mga pinagmamalaki po yung ICC, alam niyo po ang problema ng ICC. Ang presidente pala ng ICC ngayon ay isang Hapon. No? Sabi ng ICC president, putya, delikado yung operation namin dahil fresh yung mga funds. Yari kami. Yan po. Pinagmamalaki nyo na dadakip kay, may nalalaman pa kayo Interpol ha. Papadakip nyo ha. Problema po ng ICC ngayon yung operation nila. Uunahin pa ba Pilipinas? Putya. Unahin pa ba si Duterte? Sabihin pa ng ICC, ungas ba kayo? Dami na namin problema eh. Papasukin pa namin yung Pilipinas. Hindi nyo nga mapasuko yung mga Duterte diyan eh. Papapasukin nyo pa kami para kami ang lumaban sa Duterte. Utot nyo. O yun yung sabi, kinote ko lang po yung mga taga-ICC. Pati USAID, naku, yung USAID pala na yan eh. Kung saan-saan pala napupunta yung pondo niyan. Anyways, tsaka na natin pag-usapan yan. Punta na po tayo rito, no? Nagpaliwanag po. Nakita nyo po, siguro by this time, nakita nyo na po yung itsura ni Sandro, no? Si Sandro po ay ikumpara nyo po yung itsura ni Sandro Marcos sa itsura po ni Inday Sara. Grabe, ngayon ko lang nakita to si Charis na yung eye bags mas malaki pa sa mata. Grabe yung eye bags nito. Si BP Sara no? Si BP Sara po, ang aura ni BP Sara fresh na fresh. Tignan niyo po si Sandro. Pakita lang po natin ng konti. Okay, thank you very much. Nung nilipat ko kasi na-mute. Nakita niyo po itsura. Alam niyo po, ang lamang ni Sandro sa kanya mga kapatid. Yung mga kapatid niya, kumpara sa kanya, gwapo eh. Kaya lang, dahil mas bata, hindi pa masyadong pumuporma. Ang lamang niya sa kapatid niya, yung talagang laging bihis eh. Ngayon ko lang po nakita
Na ganyan po, lagi ko nakikita si Sandro Marcos na laging nakapostura, laging nakaayos, laging parang parang si Charis, 'di ba? Ngayon ko lang po 'to nakita na ganito na ibang-iba po, pressure na pressure po sila. Okay. Ito po, first time ko nakita yung ganito itsura ni Sandro Marcos. Ikalawa, yung pagpapaliwanag niya po, ang revelasyon po rito, kinonsulta niya yung ama niya. So yung pasya niya na yan, may basbas po yan ng ama niya. Sa mga nagtataka po na si BBM ba ay bakit parang hindi naman ginagalang sa kanyang mga pronouncement na ayaw niya sa impeachment. Eto po, kumonsulta. Kung talagang ayaw ng presidente sa impeachment, sasabihin niya yung anak, nakakahiya naman. Presidente ko ng Pilipinas. Ako nagsabi na ayaw ko sa impeachment, tapos ikaw pipirma ka. Di ba nakakahiya sa pamilya natin? Haggard sila lahat. No? Unlike si BP Sara na nakita nyo naman, very hindi ko lang alam yung term doon. Okay. Ikalawa po, pwede rin na yung wala po silang pakialam. Nasa culture po ng pamilya nila na walang pa blooming, fresh yan. Wala silang pakialam sa palabra de honor, no? Na magsasalita ako, presidente pa ako ng Pilipinas, sasabihin ko na ayaw ko sa impeachment, at the same time, etong anak ko humingi sa akin ng basbas, pinayagan ko kung wala sila yung kultura ng yung salita ng ama o yung salita ng bibitawan mo, dapat pangatawanan mo. Hindi lang po to simpleng hindi po to simpleng walang utang na loob eh. Dysfunctional po yung kanilang pagpananaw sa word of honor. Yung wala sila talagang palabra de honor. Iba po yun eh. Lahat po kahit mahirap po yung tao, pag nakipag-commit ka sa may sinabi ka, pangangatawanan mo yan. Maraming instances po na ako, personal, na nagkaroon ako ng missed opportunities dahil sa mga word of honor. Pero etong mga to, presidente ng Pilipinas, wala lang sa kanila lahat, wala lang sa kanila. Biruin mo yun, tumalima sa'yo, Mr. President. Kaya yung mga iglesia ni Cristo, gano'n na lang yung galit eh. Ewan ko lang ha, pasensya na kayo kung inuunahan ko kayo. Kasi kung ako iglesia ni Cristo, magagalit ako eh. Biruin nyo yun. Nagkondak kami ng malawakang rally, naggumastos yung aming mga miyembro. Pumunta kami sa para suportahan yung panawagan mo na wag na mag-impeachment dahil gulo lang yan. Wag na mag-impeachment dahil walang maidudulot yan sa Pilipinas. Wag na mag-impeachment dahil watak-watak. Magkakawatak-watak lang. Tapos, tumalima yung buong iglesia ni Cristo. Milyon na nagpunta sa Luneta, milyon ng mga sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Tapos pamilya mo rin yung mga mangunguna. Pamilya mo rin yung mangunguna para isulong ang impeachment. Hindi ko talaga.
Kahit paulit-ulit ko itong sinasabi, hindi ko talaga makuha kung anong uri ng mga nilalang yung magsasabi ng ayaw ko sa impeachment at the same time, gusto mo ba ang pumirma? Sige, pirma ka lang. Hindi normal. Ang akala kong hindi normal nilang ginagawa yung pagtanaw ng utang na loob. Ito po, hindi po normal tong bali-baliin nyo eh. Kamakailan lang oh. Sabi ni yung pagsuporta niya sa mga Duterte parang hindi na mabubura yan. Ito mismong tao na to. Si Sandro Marcos, wala lang sa kanila lahat. Yan lang ang kaya mong sabihin kasi bobo ka eh. Pirma lang, bakit nag-iiyakan kayo lahat? Yun lang, ganun lang. Yung sabihin mo na habang buhay yung susuportahan yung mga Duterte tapos sa isang iglap. Okay. Ano pa po? Una yon, 'di ba? May basbas ni BBM yung ginawa ni Sandro. Ikalawa, sinasabi ni Sandro, pinapabulaanan niya, no, yung siya yung nagpasimuno. Ito 'yun. Sabi ni Sandro, masyado namang malaki yung binibigay niyo sa akin. Pumirma lang naman ako, hindi naman po ako yung nagpakalat. Hindi ko alam kung nauunawaan mo yung significance nung ikaw yung pumirma. Nang pumirma ka. Hindi ka lang pumirma, number 1 ka pa sa pirmahan. Hindi ko alam kung nauunawaan mo yung political significance nun pag nauna ka sa pirma. Ibig sabihin, pag nauna yung pangalan mo sa pirma, lahat yan makikita na nakapirma ka. Kasi hodang hindi ka nagpakalat, kasi hodang wala kang kinausap. Pero sa bibig mismo ni Sandro Marcos, sinabi niya na may mga nakausap siya, may mga kinausap siya. Pero kahit nga pumirma ka lang at natulog ka na, napakalaking bagay yung number 1 ka sa pirma. Kung hindi mo nauunawaan yan, nauunawaan namin yan. Bakit po? Tandaan po ninyo, bakit last day, last hour na, tsaka nagpirmahan. Yung presidente ng Pilipinas, yung salita ng presidente ng Pilipinas, ang kanilang pinanghawakan. Teka, di ba ayaw ni, baka nalito na rin yung mga congressman eh. Ilan lang napapapirma ng mga naunang impeachment? 6. Kaya nga pinagtatawanan natin eh. 6 lang yung gustong pumirma. Bakit? Nagsalita na yung presidente na ayaw niya na impeachment. Nagrally yung mga sila Trillanes. Pagkatapos ng rally, nagsalita uli. Wrong timing. Di ba? Wrong timing daw yung impeachment. So, ibig sabihin, yung pirma mo, yun yung assurance ng mga congressman, sinalito na rin sila eh. Ano ba talaga? Sabi, yung pinsan gusto ma-impeach, etong presidente ayaw, sino susundin natin? Yung pagpirma mo na Sandro Marcos, nakita ng lahat, yun na po yun. Ang kahulugan niyan sa pangkaraniwang congressman, ito ay aprobado ng presidente. Hindi lang po yung pirma mo yung kahulugan ng number 1 ka. Kaya ka number 1 para makita ng lahat. Kung hindi mo naisip yan na ikaw number 1, nakaisip yan nung nagpapatakbo sa mga utak ninyong lahat.